Kami ay nakatira sa Apari, Cagayan. Grade 5 ako noon. Nung pagkagaling sa eskwela ay mahilig kami maglaro ng mga kababata ko sa may likod bahay. Sa bahay na yon ay may malaking puno ng sampalok na hitik sa bunga. Hindi ordinaryong sampalok dahil ang lalaki at ang tamis ng bunga nito. Ang masama, ang damot ng matandang lalaki na may-ari ng bahay. Humihingi kami pero ayaw kaming bigyan. Ang sa aming mga bata ay masasayang lang yung bunga na hindi man lang napapakinabangan. Isang araw, sinubukan ulit namin humingi. Tinaboy kami ng matanda at sinigawan pa. Sinabi ng bawal umakyat dito eh. Amin tong punang sampalok na to. Walang pwedeng humingi rito. Sa amin lang to. At hinabol pa kami ng pamalo. Sobrang asar ko binantan ko ang may-ari ng bahay. Sige lang, bukas ng gabi uubusin ko lahat ng bunga ng puno mo. Humanda ka sa aking matanda ka, gaganti ako. Kinabukasan ay excited akong pumasok. Habang nasa eskwelahan ako ay nag-iisip na ako ng paraan kung paano makakaakyat sa puno na hindi nakikita ng matandang masungit. Plinano kong umakyat ng mga bandang 6:00 ng gabi. Nang dumating ang takdang oras, dumilim na. Inakyat ko na nga ang bakod, mababa lang naman eh. Ito na ang pinakihintay kong pagkakataon. Kaharap ko na ngayon ang puno ng sampalok na pinakaasam ko. Nagdala ko ng bag na pang-eskwela. Tamang-tama, 4 na bulsa ang short ng uniform ko. Nagdala din ako sa 2 ekstrang pangsupot. Paakyat na ako sa taas. Dahan-dahan para hindi ako makita ng may-ari ng bahay. Nasa gitna pa lang ako ng puno. Ang dami na talagang bunga. Kumakain ako habang namimitas at naglalagay sa bag ko. Ang tamis at ang sarap talaga. Sabi ko sa isip ko, yari ka ngayong matanda ka. Uubusin ko lahat ng bunga dito. Panay ang kuha ko at silid sa aking bag. Puno na ito. Pero hindi pa ako nakontento. Umakyat pa ako sa mas mataas at mas maraming bunga. Maya-maya, habang busy pa ako sa pag-akyat, napansin kong sa pinakadulo ng puno ay may lalaking nakatayo. Bigla akong tumigil at ang sabi ko sa sarili ko, aba, andito pala yung matanda. Sa taas nagbabantay. Siyempre, bata pa ako noon at ang isip ko baka pagalitan niya ako. Bigla akong tumigil saglit at dahan-dahan akong bumaba. Habang pababa na ako sa puno ng sampalok, tumingin ulit ako sa kanya. Biglang tumama ang liwanag ng buwan dun sa matandang nakatayo. Laking takot ko dahil hindi pala yun yung matandang masungit na nakatayo sa dulo ng puno, kundi isang pari na walang ulo. May rosaryo sa kamay at may hawak siyang libro na parang inaabot sa akin. Sa sobrang takot ko at pagkabigla, nagpadaostos ako pababa sa puno ng sampalok. Hindi ko na alam. Sugat-sugat ang aking tiyan, butas ang aking mga damit. Ang bag ko ay nalaglag din na puno ng sampalok. Wala na. Wala na akong iniisip na iba pa kundi makababa at makauwi sa bahay namin. Nang ako ay makauwi sa bahay namin ay dali-dali akong nagtago sa kwarto. Natulog ako nang walang may alam sa nangyari. Kinabukasan ay dinala ko sa ospital dahil nilagnat ako ng napakataas. Naimpeksyon ang mga sugat ko na kung hindi naagapan ay baka wala na ako kung nasan man ako ngayon. Hindi ko rin masasabi kung totoo ba ang mga nakita ko
o katang-isip ko lamang. Pero sigurado ako sa sarili ko na ang puno ng sampalok ay may taong nagbabantay. Nung gumaling ako, nakarecover sa mga pangyayari. Kunento ko lahat sa magulang ko kung ano yung nakita ko at na-experience ko. Sa tuwing dadaan ako at makikita ko ang punong yon, ay umiiwas na lang ako. Yung sa isip ko na parang wala akong nakikitang puno. Ganong katindi ang naging trauma sa akin ng pangyayaring iyon na habang buhay ko dadalhin.